Siya ay si Toro, ang ating bida sa kwentong ito at siya ay naghahanap ng slime sa bukana ng Goblin Forest. Gamit ang kutsilyo ay tinusok nito ang slime na gumagapang sa puno at pag-alis niya ng kutsilyo sa katawan ng slime ay natunaw ito dahil sa likido na mayroon ng slime. Kaya ginamit ni Toro ang restoration skill nito at sa isang iglap lang ay bumalik sa maayos na kalagayan ang gamit niyang kutsilyo. Kaya pinagpatuloy nito ang paghahanap ng slime at kinukuha nito ang likido ng slime para ibenta sa market. Sa hindi kalayuan naman ay may naghahabol sa horn mole ngunit pagharap nito ay nagulat siya dahil sumabog ang horn mole sa lakas ng magic na ginamit. Buti na lang ay nakita niya ito at habang ang magic na yun ay palapit kay Toro ay nagawa naman itong makaiwas. Nagsalita naman ang binata na gumamit ng magic at nagagalit pa ito kay Toro dahil ang horn mole na hinuhuli nila ay halos hindi mapakinabangan dahil ibebenta sana nila ang mga parte nito sa market. Inawat naman ito ng kasama niya at sinabing ang taong yan ay laging nasa bukana lang ng mga forest para maghanap ng slime kaya hayaan na lang siya sa lugar na yon. Sinabi pa nito na ang armas at suot ni Toro ay walang sira dahil totoo ang sinasabi nito na slime lang at mahihinang monster lang ang hinahanap nito. Kaya umalis na lang sila doon at pumasok muli sa Goblin Forest para maghanap ng mas malalakas na monster. 39 years na ang nakalilipas na ang pari at ang mga tao sa kanilang village ay binigyan siya ng skill na tinatawag na restoration na kayang ibalik o ayusin ng kahit na ano. Ito ang dahilan kung bakit naibalik ni Toro ang nasirang kutsilyo na gamit niya sa pagpatay sa slime kanina. Ngunit ang skill na mayroon si Toro ay nagagamit niya lang kung may kinalaman sa monster kaya limitado lang ang napupuntahan nito sa gubat at madalas ay nasa bukana lang ito naghahanap ng monster. Ito ang city gate ng border town sa Daden at dito naninirahan si Toro. Matapos ang maghapon na paghahanap sa mga mahihinang monster ay nakarating na nga si Toro sa gate ng Daden at naroon naman ang gatekeeper na kilala siya at binati nito si Toro kung tapos na siyang mangolekta ng mga mahihinang monster. Para makapasok sa gate ng Daden ay ipinakita nito ang patunay na taga doon siya kahit na sila ay halos araw-araw na nagkikita kaya ang gatekeeper ay pinapasok na siya at hinikayat na magretiro na dahil mas maayos ang kalagayan ng isang gatekeeper kaysa sa ginagawa nitong paghahanap ng mga mahihinang monster sa bukana ng gubat. Matapos makapasok sa Daden ay nagdiretso si Toro sa Adventure Sub-Office sa Subjugation Assessment Counter kung saan ibebenta ni Toro ang mga nakuha nito sa mga monster at slime. Minaliit naman ng bantay ang mga dala ni Toro dahil mga ordinaryong materyales lang ang dala nito. Dumating naman ang mga binata na nakita nito sa kagubatan at ang sabi ng isa sa mga ito ay ang pagkolekta ng mga basura ay isang trabaho din. Ngunit gusto lang ng mga ito na manggulo kay Toro dahil nasira ang kanilang panghuhuli kanina at lumapit ang isa at kukuhanin nito ang likido ng slime na kinolekta ni Toro. Ngunit hindi pumayag si Toro at iniwasan niya ang binata at napatama ang mukha nito sa lamesa. Ang isa naman ay sa likod ni Toro dumaan ngunit katulad ng kanina ay tumama din ito sa lamesa. Ang babae naman na kausap ni Toro kanina ay natapunan ng likido ng slime at nagpatawag ng mga sundalo. Dumating naman si Enna at dahil lagi siyang nagbebenta sa kanya ay tinanong nito kay Marika ang babaeng kausap kanina ni Toro kung ginawa na naman ito na hamakin si Toro ngunit pagdating kay Toro ay nagpapasalamat ito. Nang makita ni Enna si Marika na basa ng likido ng slime ay pinagalitan nito si Marika. Kaya ang sabi ni Marika sa kanya ay hindi siya ang may kasalanan kung hindi ang mga lalaking nanggulo na daladala ng mga sundalo. Kaya minabuti ni Enna na siya na lang ang mag-aasikaso kay Toro at pinaglinas na lang nito si Marika. Ngunit si Toro ay hinawakan ng lagayan ng likido ng slime at ginamit ang restoration at bumalik ang likido ng slime sa loob nito at si Marika naman ay nalinis na rin. Hindi naman makapaniwala si Marika sa mga nangyari at si Enna ay natutuwa para kay Toro. Binayaran nila si Toro ng 75 na piraso ng tanso dahil ang naibenta ni Toro ay isang horned mole at 5 likido ng slime. Pagkatapos makapagbenta si Toro sa Adventurer's Sub-Office ay nagdiretso naman ito sa butcher shop para magpakatay ng horned mole. Inobserbahan muna ng kanyang kaibigan sa butcher shop ang kanyang dala at pinuri ito dahil sa magandang karne na naman ang kanyang dinala dito. Binenta ni Toro ang kalahati ng karne at ang kalahati ay iuuwi nito ngunit binigyan ng bonus si Toro ng kanyang kaibigan at binulungan na huwag sasabihin sa kanyang boss.
Matapos makapagpakatay ng horned mole ay naglalakad na si Toru pauwi sa tinutuluyan nito ngunit dumadaan pa ito sa isang madilim na lugar at sa lugar na iyon ay binubuksan nito ang lagayan ng karne na galing sa katayan kanina. Hindi nagtagal ay may lumabas na 2 pusa at pinakain ni Toru ang mga iyon ng dala niyang karne. May pangatlong pusa pa itong pinakakain ngunit ang pangatlong iyon ay hindi nakain nang naandoon pa siya kaya nagtatago at nakamasid lang ang pusa na iyon sa dilim. Kaya minabuti ni Toru na umalis na para makakain na rin ang pangatlong pusa. Hindi nagtagal ay nakarating na si Toru sa paupuhang bahay ni Earl at masayang sinalubong ito ng landlord. Ibinigay naman ni Toru ang kanyang pinakatay na horned mole kanina sa katayan kay Earl at si Earl naman ay nagpasalamat dahil lagi siyang tinutulungan ni Toru. Hindi nagtagal ay nakapasok na si Toru sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama na may pagkakadismaya dahil paulit-ulit na lang ang nangyayari sa kanya araw-araw. Ngunit nang mahagip ng mata nito ang aparador sa kanyang kwarto ay may biglang naalala si Toru. Kaya tinignan ni Toru ang kanyang kwintas na may palatandaan kung anong level na ang taglay na lakas ng isang tao. Nagulat naman si Toru sa nakita nito at napabalikwas pa ng bangon habang tinitignan ang pendant ng kwintas niya. Nakita ni Toru sa kwintas na nakakolekta na siya ng sapat na skill points at napatingin ulit siya sa aparador. Nagbangon ito at nagpunta sa harapan ng aparador para buksan ito at nang mabuksan na ang aparador ay may makikitang isang babae na may sugat sa leeg. Ilang saglit pa ay inalala ni Toru ang nakalipas na 25 taon na ang mga tagasunod ng mga Diyos ng pagkawasak ay lumabas mula sa The Great Abyss, sa gitna ng mundo at sinalakay ang nayo ni Toru. Mga naglalakihang nilalang na hindi pa nakikita sa ibabaw ng lupa at mga brutal sa pagpatay gamit ang kanilang lakas. Kinain ang mga walang laban na kapwa niya nakatira doon at kinain pa unti-unti habang buhay pa. Habang ang batang si Toru, ang babaeng nasa loob ng aparador at ang isang pari na kasama niya sa pagtakbo para makaligtas ay sinalakay ng isang malaking nilalang na lumilipad. Dahil sa delikado ang sitwasyon nila Toru ay naglakas loob ito na kalabanin ang nilalang at sa hindi inaasahan ay mapatay niya ang nilalang. Sa kabila ng nararamdaman na saya ni Toru ay hindi nito napansin ang isang malaking mantis na papalapit sa kanya. Huli na nang makita ng babae ang mantis na nasa likuran ngunit nagawa naman nito na iligtas si Toru sa kapahamakan pero siya naman ang napahamak sa ginawa nito. Tinamaan ang babae sa bandang leeg ngunit buhay pa naman ito at nang lingunin ni Toru ang babae ay hindi ito makapaniwala at napagtanto niya ang mga nangyayari. Ang pari naman na lolo ni Toru ay mabilis na ginamit ang stagnation kung saan kaya niyang patigilin ang oras. Habang nalulungkot si Toru ay inutusan naman siya ng kanyang lolo na ilayo ang babae doon dahil hindi pa ito patay kaya nang marinig ito ni Toru ay nanambalik ang kanyang ulirat. Ang pari na lolo ni Toru ay nagmamadaling umalis habang si Toru ay kinarga ang babae at sumunod ito sa kanyang lolo. Nakarating naman sila sa medical temple kung saan ang nagbabantay doon na pari ay kilala ng lolo ni Toru kaya inihiga ni Toru ang babae at sinubukan ng 2 pari na pagalingin ito. Ngunit ang malaking problema ng 2 pari ay hindi nila mapagaling ang babae kahit na ang stagnation ay pinahinto ang paglala ng kondisyon nito at sinamahan pa ng cure power ng water god na si Arulia ay hindi sila magtagumpay. Alam nila na hindi pwedeng tanggalin ang stagnation skill ng lolo ni Toru dahil kung aalisin yun ay agad na mamatay ang babae at hindi na sila makakahanap ng paraan para mapagaling ito. Si Toru naman ay hindi matanggap na dahil sa kanya ay napahamak ang babae at ngayon ay nasa bingit siya ng kamatayan. Ngunit may sinabi ang lolo ni Toru na may isa pang paraan siyang alam para mailigtas ang babaeng yun at kung magtatagumpay ba o hindi ay depende na lang sa magiging kapalaran kaya si Toru ay nabuhayan ng loob at tinanong kung paano. Sinabi ng lolo ni Toru na ang tanging makakasagot sa problema ay ang kanyang kakayahan na restoration na nagpabigla kay Toru. Sa pagkakataong yun ay nasabi ni Toru na isang hindi kapani-paniwalang ideya yun dahil ang kakayahan niya ay naepekto lamang sa loob ng 10 segundo lamang ang lumipas at ito ay sa mga bagay lang at hindi sa may buhay. Sagot naman ng kanyang lolo ay iyon ang problema nila sa ngayon ngunit kung palalakasan niya ang kakayahan ay nakasisiguro ito na mapapagaling ni Toru ang babaeng yun. Sinabi pa nito kay Toru na kailangan niyang maging level 10 para mas lalong magamit ang totoong kakayahan ng kanyang restoration skill. Nagkaroon naman ng matinding pag-asa si Toru na makakaya niyang mailigtas ang babae sa tulong ng kanyang kakayahan ngunit sabi ng lolo nito na ang kapalit sa pagtahak ng landas na yun ay puno ng paghihirap para kay Toru.
Dahil nagkaroon si Toro ng pag-asa ay sinabi nito na hindi niya yun iniintindi basta ang mahalaga ay may salba niya ang babae ay gagawin ni Toro ang lahat. Katulad ng sinabi ng lolo ni Toro na mahirap ang tatahakin itong daan para makamit ang gusto ay kailangan itong pumatay ng monster para makakuha ng skill points at tumaas ang antas nito. Ngunit si Toro ay walang skill para sa pakikipaglaban kaya ang tanging ginagawa lang nito ay tumakbo papalayo sa monster. Pero isang araw ay may isang gatekeeper na tumulong sa kanya at tinuruan siya kung paano makipaglaban gamit ang espada at hindi nagtagal ay nakakapaslang na ito ng mahihinang monster. Nakita niya ang maraming beginners na sumali sa mga party at may gumabay sa kanila sa pagkuha ng points. Naging bihasa si Toro sa Art of Evasion at Counter-Attack noong naging level 30 na siya. May isang pangyayari na iniligtas ni Toro ang isang sanggol sa mga monster noong sumalakay ang mga ito sa city ng Daden dahilan ng pagkawala ng lakas sa kaliwang kamay nito. Kahit na may natamong pinsala ay pinagpatuloy pa rin ni Toro ang araw-araw na pagpaslang sa monster ngunit habang lumilipas ang panahon ay patuloy din ang paghihirap ni Toro para lang umangat ang kanyang skill level. Dahil sa kaunting pag-asa na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo ay ginagawa niya ang lahat ng makakaya kahit na ang ideya ay walang kasiguraduhan kung magkakatotoo. Kaya kahit na walang kasiguraduhan ay nagpapatuloy pa rin si Toro na parang walang kapaguran. Naupo si Toro sa kanyang kama para alamin ang estado ng kanyang kakayahan at unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagpikit nito ay nakita niya ang sariling skill tree na wala pang kakayahan. Dahil sa bawat sanga ng skill tree ng isang tao ay makapagbibigay ito ng mirakulong kakayahan na may kapaki-pakinabang. Sa tabi ng skill tree ay naroon ang isang jug na pinaglalagyan ng kanyang skill points na tinatawag bilang pool water jug. Mayroon naman si Toro na 10,000 points na naipon dahil sa araw-araw nitong pagpaslang ng mahihinang monster. Kinuha ni Toro ang pool water jug at ibinuhos ang laman nitong skill points sa skill tree at nagkaroon naman ng reaksyon sa puno. Hanggang sa dumating sa punto na naging level 9 ito at may makikitang papausbong na bulaklak. Hindi kalaunan ay namukadkad ang bulaklak dahil ang skill tree ay naging level 10 at sa ganda ng bulaklak ay hindi makakakita ng ganoon kahit saan man magtungo. Dahil sa naabot na ni Toro ang kailangan nitong skill level ay lumabas na ang mirakulong kakayahan na maaaring makatulong sa kanya para mailigtas ang babae. Ngayong nasa level 10 na ang skill na Restoration ni Toro ay kaya na nitong gamitin ang Restoration ng 10 beses sa loob ng 1 oras. Gamit ang pagpikit ay magagamit na nito ang Restoration skill. Sa effect naman ay optional dahil nakadepende ito sa kondisyon ni Toro. Para naman magamit niya ang Restoration ay kailangang hawakan ang paggagamitan ng skill at higit sa lahat ang pinakamirakulong kakayahan na nakuha niya ay maibalik sa dating kondisyon ang mga nakipaglaban o nabiktima sa labanan. Sinabi ni Toro na noon ay mga bagay lang ang kaya nitong ibalik sa dati ngunit ngayon ay maaari na itong gamitin sa kahit na ano. Dahil sa pagbabago ng kanyang Restoration skill ay naalala nito ang sinabi ng lolo niya noong nabubuhay pa. Sa level 10 ay makakakuha ni Toro ang mirakulong kakayahan dahil noon ay ganun din ang naranasan ng kanyang lolo. Kaya napalingon si Toro sa abo ng lolo nito dahil ang tanging naiwan na lang ay ang abo at ang stagnation na ginamit para lang mailigtas ang babae sa aparador. Lumapit si Toro at binuksan ang banga na lagayan ng abo ng kanyang lolo. Kumuha ito ng kaunting abo sa banga at sa pag-aakalang maibabalik ni Toro ang lolo niya kaya gumamit siya ng Restoration skill. Ngunit walang naging epekto dahil ang God of Creation ay hindi nagbabalik ng kaluluwa lalong-lalo na kung matagal na itong wala. Dahil hindi kayang ibalik ang taong matagal nang wala kaya susubukan naman ni Toro ang kanyang kakayahan sa kaliwang kamay nito na napinsala noong iniligtas niya ang isang batang babae sa lugar ng Daden. Ngunit biglang naalala nito ang lahat ng nangyari noong mga oras na yun mula sa pakikipaglaban sa mga monster na sumugod sa Daden hanggang sa paghihirap niya dahil sa pinsala na nakuha nito. Nagtataka si Toro kung bakit nakikita niya ang lahat ng yon. Kaya nagpunta siya sa kanyang skill tree at nakita niya ang isang bunga sa sanga nito kaya naisip ni Toro na maaaring dahil dito ay nagkaroon siya ng kakayahan na makita ang nakaraan. Ang bunga na nakita ni Toro sa kanyang skill tree ay totoong nagbibigay sa kanya ng kakayahan para malaman ang nangyari na may pinaka-detalyadong impormasyon. Nagamit ni Toro ang kanyang Restoration skill sa kanyang kamay kaya nabigla ito nang magkaroon ng pakiramdam ang kanyang kamay. Pati ang dugo na dumadaloy sa kanyang kamay ay nararamdaman na nito habang tinitiklop ang palad.
Dahil sa mga nangyari na yun ay natuwa si Toru ngunit may halong lungkot at nalaman niya na kahit nakasuot siya ng gloves ay magagamit ni Toru ang restoration skill basta isipin lang ni Toru na nahahawakan niya ang target. Kaya napalingon si Toru sa babaeng nasa aparador at iniisip kung magtatagumpay siya sa oras na yon. Kaya hinawakan ni Toru ang babae sa bandang leeg kung saan naroon ang pinsala na nakuha ng iligtas nito si Toru. Ginamit na nga ni Toru ang restoration skill sa babae at hindi nagtagal ay nakita ni Toru ang mga nakaraan sa madetiling pangitain. Natapos na ang epekto ng restoration ngunit hindi pa rin gumagalaw ang babae kaya si Toru ay naghihintay kung nagtagumpay ba siya o hindi. Ilang saglit pa ay gumalaw ang bibig ng babae at gumawa ng mahinang tunog at ilang saglit pa ay nagkatitigan ang dalawa. Tinanong ng babae kung ang lugar na yun ay isang lugar sa kabilang mundo at sumagot naman si Toru na siya ay nasa loob ng aparador. Lumabas naman ang babae sa aparador at nagmasid-masid sa paligid doon habang si Toru ay nakatingin lang sa kung anong gagawin ng babae. Alam ni Toru na maaaring naguguluhan pa ang babae kaya nagtanong si Toru kung kailangan pa ba niyang magpaliwanag kung bakit naroon ang babae sa lugar na yon. Pumayag naman ang babae habang may mga ngiti sa kanyang mukha. Kaya ikinwento ni Toru ang nangyari mula nang makakuha ng pinsala ang babae at ang kanyang lolo ang tumulong at naglagay ng stagnation sa babae para mainto ang paglala ng kanyang pinsala. Kaya hiniling ng lolo ni Toru na ipagpatuloy ang pagpapagaling sa babae ngunit natagalan dahil kailangan ni Toru ng maraming pera. Kaya nagtanong ang babae kung ang lolo ni Toru ay namatay na at sumagot si Toru na ito'y namatay na ilang taon na ang naklilipas. Hindi naman nakapagsalita ang babae habang si Toru ay inaakala na hindi siya natatandaan ng babae. Naisip ni Toru na maaari niyang gamitin ang restoration sa kanyang sarili para maging bata ulit ngunit kung magkagayon ay walang mababago dahil sa loob ay isa pa rin siyang matanda. Nagtanong naman ang babae kung may batang lalaki na naroon sa tabi nito noong panahong tinulungan ni Toru ang babae ngunit nagsinungaling si Toru at sinabing wala siyang nakita habang nagkakamot sa mukha nito. Gusto sana itago ni Toru ang nakaraan tungkol sa kanya ngunit sinusubukan lang pala ito ng babae. Sinabi nito kay Toru ay hindi pa rin siya nagbabago dahil nagkakamot pa rin siya ng mukha kapag nagsisinungaling. Kaya hindi na napigilan ni Sora na hindi may akap si Toru kaya si Toru ay nagtanong kung kailan pa nito nalaman na siya yun at ang sagot ni Sora ay mula ng paggising nito. Ipinaliwanag ni Sora na noong nag-aagaw buhay ito dahil sa pinsalang ginawa ng malaking mantis ay alam ni Sora na gumamit ang lolo ni Toru ng kanyang stagnation at alam din ni Sora kung bakit buhay pa siya ngayon ay dahil kay Toru at ang skill nitong restoration. Pero hindi akalain ni Sora na aabuti ng mahabang panahon ang pagpapagaling sa kanya ni Toru at ang kanyang lolo ay nawala na. Nagpasalamat naman si Sora kay Toru dahil sa mga ginawa nito para sa kanya at natutuwa ito dahil buhay pa si Toru. Sumagot naman si Toru at sinabi niyang natutuwa rin siya dahil buhay rin ito kaya nagsimula na si Sora na lumuha habang yakap si Toru. Habang lumuluha ay sinabi niya na noon ay siya ang nakatatanda sa kanilang dalawa ngunit ngayon ay malaki na ang pinagbago ni Toru at lumaki na ito. Sagot naman ni Toru ay sa haba ng panahon na nagdaan kaya naging matandang lalaki na siya. Hindi na napigilan ni Sora ang pag-iyak habang sila ay patuloy na nag-usap ngunit nang tanungin ni Toru kung nagugutom na ito ay hindi na sumagot si Sora. Dahil nakatulog na si Sora ng mahimbing habang nakayakap kay Toru at makikita na sila ay nagsama-samang muli ni Sora, Toru at ang kanyang lolo. Kinabukasan habang ang araw ay nagbibigay ng liwanag sa mga puno at sa himpapawid ay makikita ang mga ibon na masayang lumilipad. Ito ay palatandaan lamang na ang lugar na iyon ay tahimik at malayo sa kapahamakan. Sa loob ng bahay ay naroon sa sofa ang natutulog na si Toru habang ang sinag ng araw ay tumatama sa kanya at sa hindi kalayuan ay makikita si Sora na nagdadahan-dahan na lumalapit kay Toru dahil baka magising niya ito. Nang makalapit na si Sora ay pinagmasdan niya si Toru habang natutulog at makikitang may ngiti sa kanyang mukha, ngunit nagising si Toru at nakita si Sora doon. Hinawakan ni Toru ang baba ni Sora at iniangat ng kaunti ang mukha nito habang si Sora naman ay hindi alam ang gagawin dahil nahuli siya ni Toru na tinitingnan nito. Kaya ipinikit na lang niya ang mga mata at kung ano ang iniisip ni Sora sa mga oras na yun ay siguro naman alam niyo na. Ngunit naputol ang romantikong tagpo dahil si Toru ay sinabing mabuti at maayos ang naging tulog ni Sora kagabi ngunit si Sora ay halatang nainis dahil hindi natuloy ang gusto nitong mangyari. Kaya tumalikod na lang si Sora kay Toru at sinabing si Earl ay pinatatawag na si Toru dahil nakahanda na ang kanilang almusal.
Mabilis na nakalabas si Sora dahil sa napahiya ito at tinawag niya si Earl para sabihing si Toru ay gising na habang si Toru naman ay hindi alam kung bakit nagkakaganoon si Sora at nakatingin lang ito hanggang makaalis si Sora. Pagpunta naman ni Sora sa hapagkainan ay nasiyahan ito dahil nakita niya ang mga pagkain at iyon ang magiging unang kain niya sa loob ng 25 taon. Sinaway naman ito ni Toru dahil ayaw ni Toru na maalala ni Sora ang sakuna na nangyari noon at ang tungkol sa kayang gawin ng restoration ay dapat nilang itago sa iba dahil hindi nila alam kung anong problema ang dadalhin nito habang si Earl naman ay hindi masyadong binigyan ng pansin ang mga sinabi ni Sora. Humingi naman ng paumanhin si Toru kay Earl dahil nagdala ito ng kakilala sa paupahan ng walang pahintulot galing sa kanya ngunit masayang sinagot ito ni Earl na huwag isipin ang mga iyon dahil natutuwa si Earl na makatulong sa mga bagong adventurer dahil dati ay isa rin siyang adventurer. Kaya nagtanong si Sora kay Toru kung maaari siyang maging adventurer ngunit sumagot si Toru na ang trabaho bilang adventurer ay napakahirap at hindi ito tulad ng iniisip ngayon ni Sora. Masaya namang sinabi ni Sora kay Toru na maaari siyang maging adventurer dahil alam nito na tutulungan siya ni Toru. Nagtanong naman si Sora kay Earl kung anong karne ang kinakain nito dahil napakasarap ng mga iyon. Sagot naman ni Earl sa kanya ay iyon ang mga karne ng isang mole at natutuwa si Earl dahil nasarapan si Sora sa luto nito. Habang nag-uusap ang dalawa ni Sora at Earl ay nag-iisip naman si Toru dahil sinusubukan nitong ilayo ang isip niya sa mga nangyari noon para hindi maalala si Sora ang sakuna na muntik niyang ikapahamak. Maari naman na dahil lang sa tumatanda na itong si Toru kaya naiisip niya ang mga bagay na yon. Dahil para kay Sora ang lahat ng nararanasan ngayon ay isang bagong simula sa buhay nito. Kaya sinabi ni Toru na kapag natapos silang kumain ay magpapalista ito bilang adventurer at natuwa naman si Sora sa narinig kay Toru. Pero bago ang lahat ay sinabi ni Toru na may kailangan pa ito para makapagpalista bilang adventurer at nagtanong si Toru kay Earl tungkol sa isang bagay. Nahihiya man sabihin ni Toru ngunit kailangan niyang manghiram ng armor dahil wala pa nito si Sora at nangako naman ito na ibabalik nito ang armor kapag nakakuha siya ng armor para kay Sora. Pumayag naman si Earl na ipahiram ang armor nito ngunit may isang problema lang dahil matagal na itong hindi ginagamit ni Earl kaya nasa hindi magandang kondisyon ang maipapahiram niya na armor. Sagot naman ni Toru kay Earl ay siya na ang bahala tungkol sa ganoong problema. Kinuha na ni Earl ang kanyang armor at gaya ng inaasahan nito ay madilaw na ang kulay ng robe at may lumot na rin ang breastplate habang kinakalawang na rin at nagtanong kay Toru kung maaari pa itong isuot ni Sora. Dahil sa saya ni Sora ay nagpasalamat agad ito kay Earl habang si Toru naman ay hinawakan ng armor at nagtataka naman si Earl sa ginagawa ni Toru. Ilang saglit pa ay ginamit ni Toru ang kanyang restoration at nakita nito ang mga pinagdaanan na laban ni Earl noong kabataan pa niya bilang adventurer habang ang armor naman ay biglang nanumbalik sa dating ganda at tibay na mayroon nito. Hindi makapaniwala si Earl sa nakita at napatanong kay Toru kung ano ang ginawa nito sa armor niya. Sagot naman ni Toru ay dahil sa kanyang skill na restoration ay naibalik nito ang dating ganda at tibay ng kanyang armor at humingi naman ng paumanhin dahil nagulat niya si Earl. Walang paglagyan ng tuwa si Sora nang suotin niya ang armor habang si Toru ay pinagmamasdan lang ang masayang si Sora habang si Earl naman ay pinuri niya ito dahil bagay kay Sora ang armor at parang sinadiyang gawin yun para kay Sora. Ilang oras pa ang lumipas at nagpaalam na sila Toru kay Earl para magpalista bilang adventurer habang si Earl ay inihatid sila Toru hanggang sa labas ng bahay. Sa wakas nakarating na sila sa pamilihan ng Daden at maraming tao ang makikita sa lugar pati na rin ang mga paninda na naroon. Sa dami ng nakikita ni Sora sa lugar ay nagtanong ito kay Toru kung ang araw na yun ay nagdaraos ng festival. Sagot naman ni Toru ay hindi festival ang araw na yun at ang nakikita niya ay mga karaniwang tindahan na araw-araw naroon dahil maraming nakatira at napunta sa lumang border town ng Daden. Sa mga oras na yun ay sinabi ni Toru na mula doon ay magsosolo si Sora para pumunta sa palistahan ng adventurer kaya nagtanong si Sora kung bakit hindi si Toru pupunta kasama niya. Sagot naman ni Toru ay huwag itong mag-alala dahil titingnan siya ni Toru sa malayo para hindi mag-isip ang iba ng kung ano-ano. Ngunit nakaisip naman si Sora ng paraan para mapilitang sumama si Toru sa kanya kaya nagpanggap ito na masakit ang tiyan dahil sa dami ng kinain sa bahay ni Earl kanina at sinabi pa nito kay Toru na samahan na lang siya sa gusali kung saan magpapalista para maging adventurer. Si Toru naman ay nahihiya dahil pinagtitinginan sila ng mga dumadaan at ang iba naman ay pinag-uusapan sila sa malayo.
Kaya wala nang magawa si Toru kung hindi sumang-ayon sa gusto ni Sora at sinabi nito na magiging bata muli si Toru sa edad na 25 taon ay maaring ayos na yon. Ngunit sinabi ni Sora na hindi kailangan ni Toru na gawing mas bata ang kanyang itsura. Sumagot naman si Toru kay Sora na ang mga taong kilala siya ay normal lang ang tingin sa kanya kaya kung lalapit si Sora kay Toru ay makakaranas din siya ng nararanasan niya. Tanong naman ni Sora sa kanya ay kung may nagawa ba itong mali para gawin nila ang ganoon kay Toru. Sumagot naman si Toru nang may konting kalungkutan sa kanyang boses na dahil sa kanyang edad ay nanatili pa rin ito sa mahinang klase ng adventurer kaya hindi maipagmamalaki ang posisyon niyang iyon. Sagot naman ni Sora ay pinagmamalaki niya si Toru, dahil tinanong ni Sora si Earl kung gaano kahirap magpatuloy bilang adventurer at ito ay imposibleng magawa ng normal na tao sa loob ng 25 taon. Sabi pa ni Sora ay kung siya ang nasa kalagayan ni Toru ay matagal na siyang sumuko dahil sa hirap. Nagtanong naman si Toru kung ayos kay Sora na isa siyang matandang lalaki at sumagot naman si Sora na walang problema sa pagiging matanda at kung sa kanya ay ayos lang. Si Toru naman ay nahihiyang nagkamot ng kanyang pisngi habang may kaunting ngiti sa kanyang labi. Ilang saglit pa ay hinila ni Sora si Toru habang sa mga mukha nila ay may ngiti habang papalapit sa Adventurers Guild. Sa loob ng Adventurers Guild ay may nakita silang malaking sulatan at doon ay may napakaraming trabaho ang makikita. Tinanong naman ni Sora kay Toru kung ano ang mga yun dahil ngayon lang siya nakapasok sa isang Adventurers Guild. Sagot naman ni Toru kay Sora ay isa yung contact board kung saan makikita ang lahat ng party invitation o kaya naman ay mga trabaho para sa adventurer. Nagtanong naman si Sora kung nagsusulat din doon si Toru ngunit sinabi ni Toru na hindi siya nagsusulat ng kahit ano doon dahil hindi nito kailangan. Sa hindi naman kalayuan ay may grupo ng kalalakihan ang nakatingin sa kanilang dalawa habang sila ay palapit sa palistahan. Pagdating nila sa lamesa ng adventurer ay naroon si Enna at nang makita si Toru ay masayang bumati sa kanya kaya sinabi ni Toru kay Enna na sinamahan niya lang ang kilala nito. Hindi pa natatapos ang pag-uusap nila Enna at Toru ngunit binati ni Sora si Enna at ipinaalam nito na hindi pa siya isang adventurer. Tinanong naman ni Enna si Sora kung anong relasyon ni Toru sa kanya dahil sinamahan siya nito para magpalista bilang adventurer. Sinabi naman ni Sora na sila ay may planong magpakasal ngunit pilit na pinatigil ni Toru ang mga susunod na sasabihin ni Sora at si Toru na ang nagsabi na siya ang tagapangalaga nito at nanggaling siya sa parehas na lugar kung saan lumaki si Toru. Hindi nagtagal ay naglabas ng Soul Analyzer si Enna at pinahahawakan nito kay Sora iyon dahil aalamin nila kung anong skill mayroon nito. Hinawakan na ni Sora ang Soul Analyzer habang nasa likod lang nito si Toru at nagmamasid sa mangyayari. Ngunit hindi alam ni Sora na tiningnan na ni Toru ang kanyang skill tree bago sila umalis papunta doon at nakita ng maid tally ang kakayahan ni Sora kaysa sa ginagamit ngayon na Soul Analyzer ni Enna. At sa nakita ni Enna sa skill tree ni Sora ay ang reverse skill kung saan kayang ibalik sa target ang atake o ang epekto ng atake nito. Ang sabi ni Enna ay isang puting sanga ang mayroon sa skill tree ni Sora at ang kakayahan ni Sora ay tinatawag na reverse skill kung saan hindi pa nakikita ni Enna ang ganoong skill. Sagot naman ni Sora ay kahit sa village nila ay nag-iisa lang ito na may ganoong skill at kung gagamitin niya ito ay kaya nitong ibalik sa kalaban ng atake pero hindi niya nagagawang ibalik ang mga mabibilis na atake. Si Toru naman ay tahimik lang sa isang tabi at naalala ang nangyari kay Sora nang matamaan siya ng malaking mantis habang inililigtas siya ni Sora. Nang makuha ni Sora ang kanyang adventurer's badge ay ipinakita niya ang badge kay Toru at sinabing siya ay tulad na ni Toru na isang adventurer. Nang matapos ang pagpapalista ni Sora bilang adventurer ay may mga taong pumapalakpak sa hindi kalayuan kila Sora at Toru. Bumati ang mga ito kay Sora dahil sa matagumpay na pagpapalista bilang adventurer at tinanong si Sora kung gustong sumali sa kanilang party si Sora dahil kulang sila ng babaeng magician. Habang lumalapit ang tatlong lalaki ay sinabi nila na iwanan na ang matandang si Toru at sumali sa kanilang grupo. Habang si Toru naman ay hindi pinapansin ng tatlong lalaki at sinabi kay Sora na uuwi na sila. Nagalit naman ang leader ng tatlong lalaki dahil hindi sila pinapansin kaya inatake nito si Toru ngunit hindi tumama dahil nakailag ito. Habang hindi pa nakakabalik sa balanse ang lalaki ay tinapik ni Toru ang kanyang balikat at sa hindi malamang dahilan ay bumagsak ang lalaki sa sahig. Sumigaw naman ang mga kasamahan nito kay Toru kung ano ang ginawa niya sa kanilang leader.
Umatake naman ang dalawang lalaki kay Toro ngunit tinapik niya lang ang mga braso nila at sila ay bumagsak din sa sahig. Masayang lumapit si Sora kay Toro habang si Toro ay sinabing ibinalik lang nito ang mga lalaki sa estado na sila ay nakainom ng alak. Nagpatuloy na si Toro at Sora na maglakad pabalik sa paupahang bahay ni Earl nang magtanong si Toro kung ayos lang ba talaga kay Sora na maging adventurer dahil marami pa ang katulad ng tatlong lalaki kanina ang nasa paligid lang. Sinabi pa nito na maliban sa kanila ay kailangan ni Sora na lumaban sa malalakas na monster magmula ngayon dahil siya ay adventurer na. Kaya sumagot si Sora kay Toro na may ngiti sa kanyang mukha dahil gusto ni Sora na tulungan si Toro at masaya rin siya na makasamang maglakad ulit si Toro. Nagtanong naman ito kay Toro kung ano ang pangarap niya ngunit hindi nasagot si Toro kaya nagpumilit ito para sabihin sa kanya ni Toro ang pangarap niya. Kaya sumagot si Toro na gusto nitong pumunta sa malayong lugar na iba sa kanyang nakikita sa araw-araw dahil sa loob ng 25 taon ay iisang gubat lang ang pinupuntahan ni Toro. Nagtanong pa si Sora kung nagsisisi ba si Toro sa naging buhay nito dahil hindi nagawa ang gusto niya sa nakalipas na 25 taon at sumagot naman si Toro nang hindi siya nagsisisi sa naging buhay niya. Sinabi ni Toro na gusto nitong ipagpatuloy ang paglalakbay at maging adventurer pa. Kaya sinabi ni Sora kay Toro na magkasama silang maglalakbay magmula sa oras na yun, at sa araw na yun nagkaroon ng kasama si Toro makalipas ang maraming taon ng pagiging adventurer mag-isa. Kinabukasan ay nagpunta si Toro at Sora sa Goblin Forest para maghunting ng horned mole at ito rin ang unang pagkakataon na magkasama sila bilang adventurer. Habang si Toro ay nakikiramdam kung saan magmumula ang horned mole ay nasa likod naman si Sora para sumuporta kay Toro kung sakaling umatake ang mga ito. Alam ni Toro na sa lupa manggagaling ang horned mole ngunit hindi nito alam kung saan ang eksaktong lugar kung saan ito lalabas. Kaya nang umatake ang isang horned mole kay Toro ay may konting kabagalan ang kanyang reaksyon sa mga oras na iyon. Si Sora naman ay hindi rin nagawa ang kanyang dapat gawin dahil ito pa lang ang una niyang pakikipaglaban sa monster makalipas ang maraming taon ng pagkahimlay. Kaya si Toro ay muntikan ng masaktan ng horned mole mabuti na lang ay mayroon pang oras para makaiwas ito. Sa pag-iwas na yun ni Toro ay napunta ang horned mole sa himpapawid at ito naman ang nasa hindi magandang posisyon ngayon. Kaya inabangan ni Toro ang horned mole sa pagbagsak nito at sa tamang oras ay umatake siya hanggang sa tinamaan ni Toro ang horned mole. Nasaktan ang horned mole ngunit hindi sapat ang ginawang atake ni Toro para mapaslang niya ito kaya bumalik ang horned mole sa ilalim ng lupa. Kaya nagtanong si Sora kay Toro kung nagawa ng horned mole na makatakas ngunit sagot naman ni Toro ay hindi pa dahil aatake itong muli kaya kung may pagkakataon ay pinapagamit ni Toro si Sora ng kanyang reverse skill. Kaya pinalakas ni Sora ang kanyang loob at sinabing mahuhuli niya ang horned mole sa susunod na atake nito kay Toro. Hindi naman sila nagkamali dahil ang horned mole ay palapit muli kay Toro ngunit may kaunting pagbabago ang kanyang bilis dahil sa natamo nitong pinsala mula kay Toro kanina. Muli ay nagmula sa ilalim ng lupa ang horned mole at umatake kay Toro ngunit si Sora ay nagiintay na lang sa likod para gamitin ang reverse skill nito. At dumating ang oras na nakita ni Sora ang horned mole ng malinaw. Kaya agad ginamit ni Sora ang kanyang reverse skill at nagawa nitong ilatag ang kanyang skill kung saan daraan ang horned mole papunta kay Toro. Ang epekto ng reverse skill ni Sora ay gumana kaya bumalik ang lakas ng atake ng horned mole sa kanyang sarili at tuluyan na itong namatay habang ang sungay nito ay nasira. Nang tignan nila Toro at Sora ang napatay nilang horned mole ay humingi naman ng paumanhin si Sora kay Toro dahil nasira ang mahalagang parte nito na ibinibenta naman nila sa adventurer's office. Habang si Toro ay hindi naman nag-aalala dahil mayroon naman itong restoration para ibalik sa maayos na kalagayan ang katawan ng horned mole. Kaya hinawakan ni Toro ang patay na horned mole at ginamit nito ang kanyang restoration skill habang nakikita ni Toro ang nangyari bago mamatay ito. Sa ilang saglit lang ay naging maayos na ang karne ng horned mole maging ang sungay nito. Tanong naman ni Sora kay Toro kung binuhay niya ang horned mole ngunit sagot ni Toro sa kanya ay hindi nito magagawa yun dahil ang gagawa noon ay ang God of Creation.
Sabi pa ni Toro ay ang tanging kakayahan niya lang ay ibalik ang katawan nito sa kung anong estado noong nabubuhay pa ang horned mole. Dahil sa restoration skill ay nagkaroon ng magandang kalidad na sungay sa patay na horned mole kaya kinuha na ito ni Toro. Ngunit may magandang naisip si Toro para hindi na sila mahirapan sa paghuhunting ng horned mole at iyon ay gamitin ulit ang restoration skill pagkatapos na makuha ang sungay. Kaya patuloy na ginamit ni Toro ang kanyang restoration skill para makakuha ng mas maraming sungay kaya nasabi sa kanya ni Sora ay mautak itong si Toro. Natapos na ang kanilang paghahunting sa araw na yun kaya naman nagdesisyon na silang umuwi at habang naglalakad pabalik sa border town ng Dadan ay nagkwentuhan sila sa mga nangyari. Nagtanong si Sora kung bakit mabilis ang reaksyon ni Toro dahil nakakaiwas ito sa mga biglaang atake ng horned mole na nanggagaling sa lupa. Sinagot naman ni Toro si Sora na yun ay dahil sa paulit-ulit ginagamit ni Toro ang kanyang restoration skill sa kanyang sarili para manumbalik ang kanyang bilis. Kaya nalaman ni Sora ang pamamaraan ni Toro para maging bihasa sa kanyang skill at habang nag-uusap sila ay hinawakan naman ni Toro ang mukha nito. Nahihiya naman si Sora sa ginagawa ni Toro habang ito ay nag-iisip ng isang romantikong tagpo ngunit iba naman ang kay Toro. Dahil pinuntahan ni Toro ang skill tree ni Sora at nakita nito ang papausbong na bulaklak na katulad sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagpunta doon si Toro dahil nagkaroon ng dagdag abilidad si Sora at tinatawag itong spatial perception na may kakayahan na unawain ng detalyado ang naka-target na espasyo. Malaking tulong ito kay Sora dahil ang abilidad niya na reverse skill ay pang-suporta kay Toro at para mas mabilis ang reaksyon nito ay kailangan niya ang abilidad na spatial perception. Nang makabalik sa sarili si Toro ay nakapikit naman si Sora at may hinihintay na parang matagal na nitong gustong maranasan. Ngunit tinalikuran lang siya ni Toro na parang walang nakita at nagpatuloy na maglakad habang si Sora ay hindi pa rin alam ang nangyayari. Napansin naman ni Sora na may katagalan na itong nakapikit at naghihintay ng kung ano ngunit hindi pa rin niya nararanasan ito kaya nagmulat na siya at nakita niya si Toro na malayo sa kanya. Kaya sinabi nito kung yun lang ang gagawin ni Toro habang si Toro naman ay hindi maintindihan kung anong gusto ni Sora. Kaya naglakad ng mabilis si Sora at hindi pinansin si Toro habang nilalampasan niya ito ng may naiinis na mukha kaya si Toro ay nakatingin lang kay Sora at hindi alam kung anong nangyayari. Nakalampas na nga si Sora kay Toro ngunit iba pa rin ang iniisip nito dahil ang utak niya ay nasa panahon na siya ay naghahunting ng mag-isa na tumatagal ang pagkikipaglaban ng 20 minutos isang horned mole ngunit ngayon ay tumagal na lang ng 3 minuto. At nagsabi si Toro na hindi magtatagal ay papasukin na rin nila ang pusod ng kagubatan para sa mas malakas na kalabang monster. Sa maaliwalas na parte ng kagubatan ay naupo sila sa isang putol na puno at namahinga sila doon. Inilabas naman ni Sora ang kanilang dalang pagkain na nakabalot sa isang malapad na dahon at makikita doon ang isang tuyo na karne na may kasamang biskotso at malaking hiwa ng masarap na keso. Dahil sa pagkain ay nawala ang inis ni Sora kay Toro kaya naman mabilis na kumagat si Sora sa karne na may masayang mukha. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay itinigil nito ang pagkain at natigilan siya sa pagkain ng karne. Kaya naman pala natigilan ito sa pagkain ay napakaalat ng timpla sa karne na napasigaw pa ito ng malakas para mailabas lang ang sama ng loob sa kinain nito at dahil sa malakas na sigaw ni Sora ay maging ang mga hayop sa kagubatan ay nabulabog nito. Mabilis na uminom ng tubig si Sora habang may luha sa gilid ng kanyang mata at si Toro ay nakangiti lang sa tabi nito. Dahil sa hindi alam ni Sora kung paano ihanda ang pagkain na dala kaya si Toro ang nagturo sa kanya kung ano ang dapat gawin doon. Hiniwa ni Toro ng dahan-dahan at manipis ang pinatuyong karne at pagkatapos ay ibalot sa keso at biskotso para magsama ang mga lasa at kainin ng ganoon. Sinunod naman ni Sora ang turo ni Toro sa kanya at nang matikman ni Sora ang pagkain ay nasarapan na ito at ang lasa ay ibang-iba noong kinain niya ang karne. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga sila ng mas matagal at habang nakaupo ay nagtanong si Toro kung anong napansin ni Sora sa kanilang pagpunta sa lugar na iyon. Kaya sinabi ni Sora na ang dinaanan nila ay may maayos na daan.
Ang mga sanga at baging ng puno ay putol kaya ang tanawin sa lugar na iyon ay nakikita ng buo at walang sagabal. Natuwa naman si Toru dahil may matalas na atensyon si Sora at pinuri niya ito habang si Sora naman ay may reaksyon na nagmamalaki sa kanyang sarili habang nakangiti. Nag-umpisa naman na magkwento si Toru tungkol sa lugar ng Dadan at sa Goblin Forest na noon ay ginagawang kuhanan ng mga kahoy kaya sa pagtagal ng panahon ay gumawa sila ng ligtas na daanan. Nagtanim ng puno na nakahanay sa gilid ng daan, at naghunting o kaya ay itaboy ang mga beast malapit doon. Sa ngayon ay ginagawa na itong pangunahing daan para sa mga nagpuputol ng puno papunta sa gitna ng kagubatan at ang kalidad ng mga kahoy ay talagang matitibay. Matapos magkwento si Toru ay tinanong niya si Sora kung ilan na ang laman ng kanyang water jug point at sinagot naman ito ni Sora na may 3 puntos na ito dahil napaslang niya sa ngayon ay 3 monster. Ngunit sinabi ni Toru na 1 puntos pa lang ang nakukuha niya dahil magkasama silang nakapatay ng mole at ibon kaya walang nakuha na puntos si Sora sa dalawang iyon. Dahil sa dalawa silang nakapatay sa monster kaya naghati si Toru at Sora doon sa puntos kaya hindi ito umabot sa pagiging 1 puntos ngunit nang makapatay si Sora ng slime bago sila kumain kanina ay nabilang ito sa 1 dahil si Sora lang ang nakapaslang mag-isa sa slime. Naisip ni Sora na nagtiis si Toru ng 25 taon para lang makakuha ng puntos upang mapagaling lang siya kaya niapos ni Sora si Toru ng mahigpit at masayang-masaya ito. Sinabi naman ni Toru na kapag naging okay na ulit ang kanilang mga skill ay ipagpapatuloy nila ang paghunting sa monster kaya pupunta sila sa loob ng kagubatan at pumayag naman si Sora sa gustong gawin ni Toru. Makalipas ang ilang oras ay naglakad na sila papunta sa gitnang bahagi ng kagubatan habang may pag-iingat sa kanilang mga galaw dahil hindi nila alam kung ano at ilan ang makakalaban nila doon. Ilang saglit pa ay may mga paggalaw sa kanilang paligid at si Sora ay naging alerto at tiningnan kung saan nagmumula ang mga ingay habang si Toru ay pinakikiramdaman ang mga goblin na pumapalibot sa kanila. Kaya sinabi ni Toru na maghanda si Sora at maging alerto dahil ang mga goblin ay nasa 2 o 3 para palibutan ang kanilang bibiktimahin. Sa wakas nagpakita na ang goblin dahil hindi na ito nakatiis at gusto na nitong kainin si Sora at Toru. Nagmamadaling lumusob ang goblin at may dala itong sanga ng puno para ihampas kay Toru ngunit si Toru naman ay handa sa kanyang pag-atake. Ang isa ay lumabas sa damuhan at gusto nitong mahawakan ang paa ni Toru para hindi ito makatakas. Ang isa naman ay tumalon sa bandang likuran ni Toru habang nakita niya ito kaya nakaiwas si Toru sa 3 goblin na iyon. Habang umiiwas si Toru sa goblin ay nagawa nitong atakihin ang isa at tinamaan niya ang goblin. Habang ang 2 na natirang goblin ay nagulat at natakot sa nangyaring iyon sa kanilang kasama. Ngunit kahit na namatay na ang isa sa kanila ay pinili pa rin makipaglaban kay Toru ang 2 goblin. Kaya tinusok ni Toru ang mata ng goblin at agad itong namatay. Habang ang isa ay nagpatuloy sa pag-atake ngunit mabilis namang dumipensa si Toru at tinangkang hiwain ang goblin ngunit nakaiwas ito sa kanya. Nang makababa sa lupa at makakuha ng balanse para umatake ay tumalon ito papunta kay Toru ngunit si Toru naman ay hindi makakaiwas sa posisyon niya. Mabuti na lang at naroon si Sora para sumuporta kaya ginamit nito ang reverse skill at saktong-sakto naman ang pagkakalagay ni Sora kung nasaan ang goblin. Kaya ang lahat ng power sa ataking yun ng goblin ay bumalik lang sa kanya na nagresulta para madurog ang mukha nito at si Toru ay hindi nasaktan sa mga oras na yon. Nakahinga naman ng maluwag si Sora nang makita nitong patay na ang lahat ng goblin na humarang sa kanila. Ilang saglit pa ay lumapit sila Sora sa mga goblin at nang makita ni Sora ang itsura ng mga iyon ay nasabi nitong napakapangit ng mukha ng mga ito. Ibinigay naman ni Toru ang isang kutsilyo para turuan si Sora kung paano kumuha ng katibayan na sila ang nakapatay sa mga goblin na iyon at para makuha nila ang reward sa trabaho. Ang kailangan lang gawin ayon kay Toru ay kunin ang kanan na tenga ng mga ito kaya hiniwa ni Sora ang kanang tenga ng goblin. Ang sunod naman ay hiwain ang parte ng leeg ngunit malapit sa baba at kapain ang isang matigas na bagay sa paligid nito.
Hindi nagtagal ay nakakuha si Sora ng isang Mana Stone na kalimitang inilalagay sa isang bagay na kailangan ng Mana Stone. Ang Mana Stone din ang pangunahing kalakal ng border kung saan malaking tulong ang Mana Stone sa ekonomiya sa Daden. Natapos na nila ang kailangan kunin sa katawan ng Goblin kaya sinabi ni Tiporo kay Sora na maghanap pa ng mga Goblin habang may liwanag pa. Nagtanong naman si Sora kung kailangan pa nilang iuwi ang karne sa bahay ni Earl. Sagot naman ni Toro ay walang bumibili ng karne ng ganoong uri ng monster kaya iwan na lang nila ang lahat doon. Nang hinayang naman si Sora sa karne ng mga ito ngunit wala siyang magagawa dahil ayaw ni Toro na iuwi ang mga iyon. Nang papauwi na sila ay makikita sa pinto ng Daden ang dalawang sundalo na nakatayo at tahimik na nagbabantay habang si Sora at Toro ay nasisiyahan dahil marami ang kanilang nakuha sa kagubatan. Nang malapit na sila sa pinto ay si Carlos pala ang naroon kaya nang makita nito si Toro ay hinhikayat na naman nito si Toro para magretiro na sa pagiging adventurer at maging gatekeeper na katulad niya. Si Sora naman ay bumati sa dalawang gatekeeper at nagpasalamat sa pagbabantay sa pintuan ng Daden ngunit si Carlos ay napasabi ng cute nang makita niya si Sora. Nagtanong naman ito kay Toro kung sino ang babaeng kasama nito at inakala ni Carlos na nakasabay lang ni Toro ito sa pag-uwi. Hindi naman nakasagot si Toro dahil si Sora ay nagsalamat kay Carlos sa pagiging mabait nito kay Toro habang si Carlos naman ay nasisiyahan kapag tinitignan nito si Sora. Naiinis naman si Carlos dahil ang isang matandang tulad ni Toro ay may cute na kasama ngunit siya ay wala. Nakita naman ni Carlos ang kasama niya na parang may problema kaya nagtanong ito kay Rican kung anong ikinababahala nito ngunit sumagot lang ito ng okay lang siya. Nakarating naman sila sa assessment office ngunit inutusan ni Toro si Sora na siya ang magpunta kay Enna para ipakita ang mga nakuha nila sa gubat dahil pupunta pa si Toro sa butcher house para magpakatay ng karne. Pagpasok ni Sora sa assessment office ay may mahabang pila ang naroon. Pumila na nga si Sora at hindi nagtagal ay may sumunod sa kanya na mga adventurer din na magpapasa ng kanilang nakuha sa gubat habang nagkukwentuhan kung anong nangyari sa kanila. Habang nag-uusap ang mga ito ay napansin si Sora ng isa sa kanila at natigilan sa pakikipag-usap. Lumapit naman ang adventurer kay Sora at sinabing cute ito habang may ngiti sa kanyang labi. Humingi naman ng paumanhin si Sora dahil sa pakikinig nito sa pinagkukwentuhan nila kanina lang. Sagot naman ng adventurer ay walang kasalanan si Sora kung marinig niya ang mga pinag-uusapan nila dahil malakas magsalita ang kanilang kasama. Sinabi naman ni Sora na parang sumabak sila sa mahirap na sitwasyon base sa pagkakarinig ni Sora sa kanila. Sinabi naman ng isang adventurer na hindi naman nahirapan dahil matagal na silang adventurer kaya sanay na sila. Sagot naman ni Sora ay ang araw na iyon ang kanyang kaunahan bilang adventurer. Kaya agad namang inimbitahan ng lalaki si Sora para maging kasama nila dahil may isang pwesto pa sa kanilang grupo. Sinabi pa nito na kung ang gusto niya ay maghunte ng goblin ay mas mabuting sumama si Sora sa kanila. Ngunit ang isang kagrupo ng lalaki ay nagtanong kung bakit inimbitahan niya si Sora bigla. Ngunit biglang dumating si Toro at nagtanong kung tapos na si Sora sa pinagagawa nito. Nang makita naman ni Sora si Toro ay binati nito agad at nagtinginan ang mga adventurer na kausap ni Sora kanina. Humingi naman ng paumanhin si Toro sa mga adventurer dahil hindi makakasali si Sora sa kanila kasi kagrupo na ni Toro ito. Wala namang nasabi ang adventurer kaya nagpatuloy na si Toro at Sora sa lamesa ni Enna. Nang makarating na si Toro at Sora kay Enna ay binati ni Enna ang mga ito lalong-lalo na si Sora dahil unang araw nito bilang isang adventurer. Sagot naman ni Sora ay gusto niya ang pagiging adventurer dahil ngayon lang niya nagagawa ang mga bagay na hindi nito nagagawa noon. Kaya ipinakita ni Sora ang dala nito kay Enna, dahil sa dami ng nakuha nila Toro at Sora ay wala namang masabi ang apat na adventurer sa nakikita nila. Dahil nakakuha sila Toro ng 5 horned moles, isang sharp beak, 6 na fluids galing sa slimes, mga tenga ng goblins at 57 mana stone kaya marami ang kanilang napagbentahan sa unang araw pa lang nila bilang grupo.
Bago naman umalis si Sora ay sinabi nito sa apat na adventurer na sa susunod ay ituro sa kanya kung paano ang paraan para makapaslang ng mas maraming goblin at nagpasalamat ito sa pagimbita nila kanina kay Sora. Si Enna naman ay nagtatawag ng susunod sa pila habang si Toru at Sora ay masayang umalis sa lugar na iyon. Dahil tinatawag na sila ni Enna kaya lumapit ang apat na adventurer kaya ipinakita nila ang kanilang nakuha sa gubat at sila ay nakakuha ng apat na tenga ng goblins ngunit kahit ganoon ay hindi sila masaya sa nakuha nila. Sa labas naman ay makikitang nagkakasiyahan ang dalawa habang naglalakad pa uwi sa bahay ni Earl. Kinabukasan ay nagpunta sila Toru at Sora sa kagubatan para muling maghunting ng goblin at kung ano-ano pa. May isang pagkakataon habang sila ay nakikipaglaban sa goblin ay nag-alala si Toru kay Sora kaya napasigaw ito na mag-ingat. Si Sora naman ay nakagamit ng reverse skill kaya ang dalawang goblin ay napatay nito. Ngunit kahit na nagawa niyang mapaslang ang dalawang goblin ay may isa pang goblin at ito ay nasa likod ni Sora. Hindi napansin ni Sora ang goblin kaya si Toru na lang ang gumawa ng paraan para mapatay ang goblin kaya sinaksak nito sa bunganga kaya agad namatay ang goblin at muli ay nailigtas nito si Sora sa kapahamakan. Si Sora naman ay walang masabi dahil pagod na pagod ito sa pakikipaglaban. Mula sa unang araw nila Sora at Toru bilang magkasama sa paghahunting ng monster at goblin ay patuloy silang umuunlad kaya dumadami din ang kanilang nakukuhang materyales at karne sa kanilang napapatay ngunit ang kanilang pinaka-target ay ang mga goblin. Sa hindi kalayuan kung saan sila nakipaglaban sa goblin ay may nakita si Sora na isang bulaklak at sinabi nito kay Toru kung ito ba ang bitter grass na tinutukoy nito sa kanya. Sinabi naman ni Toru na tama si Sora at itong bitter grass ay ginagamit sa pagpapatigil ng dugo sa sugat na ginagawang pamahid. Sinabi pa nito na ang halamang yun ay hindi natubo sa syudad kaya kapag ibinente yun sa adventurer's office ay may magandang presyo ito. Kaya tinuruan ni Toru kung paano ito kukunin doon at sinabi niya kay Sora na huwag bubunutin ang ugat kaya putulin lang nito ang halaman dahil kapag nakatatlong araw ay tutubo ulit ito at pwede nilang balikan para kunin muli ang bulaklak at ibenta. Kaya natuwa si Sora dahil pwede silang makakuha ulit doon basta matindaan lang ang posisyon ng halamang iyon. Sinabi pa ni Toru na ang panahon ng bitter grass ay nasa tag-init kaya dapat silang makakuha ng mga ganoon habang hindi pa natatapos ang panahon ng kanilang pagtubo. Makalipas ang ilang oras ng paghahunting ay gabi na silang nakarating sa pinto ng dadan at muli nakita nila si Carlos at ang kasama nitong si Rican at nang makalampas na sila Toru sa kanila ay patuloy pa rin ang pangaasar ni Carlos kay Toru kahit na alam nito na hindi siya pinapansin ni Toru. Masaya naman si Sora at sinabi naman nito kay Toru na maganda ang kanilang nakuha sa araw na yon. Sagot naman ni Toru ay totoong maganda ang resulta ng kanilang paghahunting na nakatawag ng atensyon sa kung sino man. Dahil sa harapan nila ay may lumapit na mga sundalo at ang isa ay nakasuot ng magandang kasuutan na parang isang mataas na opisyal sa dadan kaya napatingin lang si Sora at Toru sa kanila. Ang lalaking may magandang kasuutan ay may isang kwintas na kagaya kay Toru at Sora ngunit ito ay isang silver plate na ang ibig sabihin ay isa itong B-rank adventurer. Nagtanong naman ito sa kanyang kasama na tatlong sundalo kung ang taong nasa harapan nito ang Toru na tinutukoy ni Rican sa kanila kaya si Toru ay napatingin din kay Rican. Si Rican naman ay tumango lang na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon nito at kinukumpirma nito na si Toru ngayon. Kaya si Carlos ay pag-alit na sinabi ang pangalan ni Rican kahit hindi pa nito alam kung ano ang nangyayari. Kaya sinabi ng lalaki na may silver plate B rank na may akusasyon laban kay Toru na ginagamit nito ang isang baguhang adventurer at nagpapanggap si Toru bilang isang guide nito. Kaya sinabi ng lalaki na sumunod sila Toru sa kanya kung saan ito pupunta. Natatakot naman si Sora ngunit sabi ni Toru na magiging maayos ang lahat at matapos din yon. Kaya isinama ng mga sundalo sila Toru at Sora kasama ang lalaking may silver plate B rank habang si Rican naman ay pinapanood sila at si Carlos naman ay nanginginig sa galit.
Ilang saglit pa hindi na napigilan ni Carlos ang galit nito at sinabi kay Rican na hindi nito akalain na sasabihin ni Rican sa Security Department ang tungkol kay Toru at Sora. Sinabi naman ni Rican kay Carlos na tawagin siyang Rican nito. Sinabi pa ni Rican kay Carlos na noon ay mataas ang posisyon nito noong adventurer pa siya ngunit sa trabaho bilang gatekeeper ay si Rican ang kanyang senior kaya humingi ito ng respeto para doon. Sinabi naman ni Carlos na paano nito rerespetuhin ang taong nagkanulo ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Carlos na si Toru may nagawang violation kaya anong pagkakamali nito bilang gatekeeper sa pagsasabi sa mga security at sinabi pa nito na isa siyang mahinang adventurer na may mababang antas kaysa sa kanila. Binigyan naman ng suntok ni Carlos sa dibdib si Rican gamit ang kanyang putol na kaliwang kamay at sinabing hindi katulad ng iniisip ni Rican ang pagkatao ni Toru dahil naghirap ito sa pagtatrabaho sa kanyang buong buhay. Sinabi pa nito na dahil sa pagkaselos ni Rican ay gusto nitong hadlangan ang pag-unlad ng kanyang kaibigan. Kaya sa sobrang galit ni Carlos ay sinabi nito na kahit anong hirap ang maranasan ni Rican sa kanyang buhay ay patuloy pa rin siyang nasa ilalim at hindi papantay kay Toru. Kaya sinabi ni Rican kay Carlos na maging siya ay pinipilit nito araw-araw na mag-retire na si Toru sa pagiging adventurer at maging gatekeeper na lang tulad nila. Sumang-ayon naman si Carlos ngunit sinasabi niya lang yun dahil alam nito na may matigas na ulo si Toru kaya hindi ito magre-retire kahit pilitin. Tanong naman ni Rican kay Carlos kung bakit pinahahalagahan nito si Toru ng ganoon. Sinabi naman ni Carlos na hindi na nito dapat malaman pa kung bakit ngunit sa alaala ni Carlos ay naging magkasama sila ni Toru dati na maghanteng sa kagubatan. Dahil noong nag-uumpisa pa lang si Carlos bilang adventurer na hindi alam kung anong gagawin ay inalagaan siya ni Toru at tinuruan ng maraming bagay tungkol sa paghahunting. Ilang saglit pa ay sinabi ni Carlos na hindi siya makapaniwala dahil nagpadala ang department ng B-rank para lang sa sitwasyong iyon. Samantala si Sora, Toru at ang mga sundalo ay nakarating na sa kanilang pupuntahan at ito ay isang lugar kung saan nagsasanay ang mga sundalo. Nagtanong naman si Sora kung anong mayroon sa lugar na iyon dahil parang may kakaiba doon. Sinabi naman ni Toru na iyon ay dahil sa pseudo-miasma formation na ginagamitan ng Mana Stone at nakalagay ito sa bawat sulok ng lugar na iyon. Ang sabi pa ni Toru na doon sa lugar na iyon makapagsasanay ng tradisyonal na magic arts dahil sa kagubatan ay hindi magagamit ang magic kapag hindi monster ang kalaban ngunit doon ay pwede dahil sa formation na mayroon dito para makapagsanay ang bawat sundalo sa kanilang mga magic. Kumuha naman ang lalaki na nasa B-rank ng espada at itinutok papunta kay Toru na parang naghahamon ito ng isang laban. Kaya sinabi ni Toru kung maaari ay pakinggang muna nito ang kanyang sasabihin. Kaya sinabi ni Toru na ang babaeng kasama nito at siya ay nasa isang grupo dahil iisa ang kanilang pinagmulan na village kaya gusto ni Toru na maging malakas na adventurer ito at hindi magagawa ni Toru na gamitin lang ito sa sariling kapakanan. Kaya sinabi ng lalaking B-rank ay kung totoo ang sinasabi ni Toru ay magagawa nilang manalo laban sa kanya gamit ang kanilang pagtutulungan bilang isang grupo at para mapatunayan nila Toru ang kakayahan nila. Kaya si Toru ay wala nang magagawa kung hindi huminga na lang ng malalim at pumayag sa gusto nitong mangyari. Ngunit ayaw ni Toru na gamitin ang kanyang espada dahil baka masira ito habang sila ay naglalaban kaya nang hiram si Toru ng espada na katulad sa gamit ng B-rank na lalaki. Ilang saglit pa ay namili na nga si Toru ng espada ngunit wala sa mga iyon ang gusto nitong gamitin sa pakikipaglaban. Kaya nagsalita na ang lalaking B-rank at pinagmamadali na si Toru sa pagpili nito ng kanyang gagamiting espada kaya ang sabi ni Toru sa kanya ay kung maaari ba nito na tignan ang hawak na espada ng B-rank na lalaki. Kahit na naiinis na ang B-rank na lalaki kay Toru ay minubuti nito na ibigay kay Toru ang espada para makapag-umpisa na sila sa kanilang duelo. Sinuri naman ni Toru ang espada at sinabing bagay ito sa kanya dahil hindi siya mahihirapan sa paggamit dito. Wala namang magawa ang B-rank na lalaki kung hindi pagbigyan si Toru kahit na ito ay naiinis na sa pinaggagawa ni Toru.
Matapos makapili ng espada si Toro ay agad nilang sinimulan ang kanilang duelo at sa harap ng tatlong sundalo habang naroon din si Sora ay nagbigay ng hudyat ang isang sundalo na umpisahan na ang kanilang laban. Sa pagbigay ng hudyat ay pumorma ang B-rank na lalaki sa sarili nitong tindig sa pakikipaglaban at seryosong haharapin nito si Toro. Ang pangalan pala ng B-rank na lalaki ay si Russell at ayon sa kanyang kasamang sundalo ay mayroon itong abilidad na tinatawag na Full Spirit na biyaya sa kanya ng Diyos ng Apoy at ang pangalan nito ay Raphalit. Balak naman ni Russell na tapusin ang laban sa isang sagupaan lang dahil ayaw nitong patagalin ang pakikipaglaban kay Toro. Habang si Toro naman ay nagtuturo pa rin kay Sora kung paano makipaglaban kaya sinabi ni Toro na tignan ni Sora ang magiging laban nila at pag-aralan ang mga kilos ng kalaban. Sagot naman ni Sora habang nakangiti kay Toro ay titignan niya si Toro at hindi kukurap. Narinig ni Russell ang kanilang pinag-uusapan kaya nagalit na ito dahil para sa kanya ay naiinsulto ito sa plano ni Toro na siya lang ang makikipaglaban kahit na ito ay isang G-rank adventurer lang habang si Russell ay isang B-rank. Ngunit sa kabila ng galit ni Russell ay hindi nito malaman kung anong nangyayari sa kanya dahil hindi magamit ni Russell ang kanyang kakayahan na para bang nawalan na lang bigla ito. Si Toro naman ay sinamantala ang pagkakataon at umatake ito ng mabilis at tuloy-tuloy habang si Russell naman ay nahihirapan dahil nakadepende lang ito sa kanyang full spirit skill kaya nakakaramdam siya ngayon ng kahinaan sa kanyang sarili. Dahil sa atakeng ginagawa ni Toro ay tinamaan niya ito kaya napasigaw si Russell sa sakit. Hanggang sa napaluhod na si Russell at hindi mapigilan ang paglabas ng laway nito sa kanyang bibig habang naghahabol sa kanyang paghinga. Ang tatlong sundalo naman ay nag-aalala kay Russell habang hindi sila makalapit dahil wala pa sa dalawa ang sumusuko sa laban. Ngunit si Toro ay ipinatong ang kanyang espada sa balikat ni Russell tanda ng pagtatapos ng kanilang duelo. Dahil sa hindi na makalaban si Russell ay tumalikod na si Toro sa kanya at niyaya na si Sora para umuwi. Hindi naman inaasahan ni Russell na magbabalik ang kanyang skill at naramdaman nito na maaari na niyang magamit ang kanyang full spirit skill. Hindi naman inaasahan ni Toro at Sora na aatakihin sila ni Russell kahit nakatalikod na ang mga ito at ginamit ni Russell ang kanyang Raging Fire Strike para makabawi sa kahihiyan na natanggap niya kay Toro. Mabuti na lang ay mabilis ang reaksyon nila Toro at Sora kaya nagamit ni Sora ang kanyang reverse skill na nakatulong para hindi tamaan si Toro ng Raging Fire Strike ni Russell. Nakatanggap naman si Russell ng kanyang sariling skill dahil bumalik lang ang Raging Fire Strike nito sa kanya kaya nagpagulong-gulong ito sa sahig dahil nasusunog na ito habang ang tatlong sundalo ay kumuha ng tubig para patayin ang apoy sa katawan ni Russell. Si Toro at Sora naman ay nagpatuloy lang sa paglalakad at hindi na lumigan sa nasusunog na Russell at sa tatlong sundalo nito. Makalipas ang ilang oras ay nagpunta naman sila Sora at Toro sa isang kainan habang makikita na sila ay nakaupo at nakain ng pagkaing nakatusok sa isang stick. Sa mga oras na yun ay nagtanong si Sora kay Toro kung ano ang talagang nangyari sa laban nila dahil nakita din ito na hindi nakagamit ng skill si Russell habang kalaban niya itong si Toro. Sinabi pa nito na napansin niya noong aatake na si Russell ay nagulat ito sa hindi malamang dahilan na parang may mali sa kanyang espada na hindi malagyan ng apoy. Dagdag pa ni Sora ay kilala nito si Toro na hindi nagbibiro sa kahit na sino kaya napaisip si Sora na maaaring may nangyayaring kakaiba sa laban nilang dalawa. Sumagot naman si Toro na noong iniabot niya ang espada kay Russell ay ginamit nito ang kanyang restoration skill para ibalik sa dati ang kanyang skill tree hanggang sa hindi pa nito nagagawang magamit ang kanyang full spirit habang si Sora naman ay namangha sa nalaman nito na kaya pala ni Toro na gawin yun sa ibang skill tree. Nagpatuloy ang pagpapaliwanag ni Toro kung paano nito nalaman na kaya niya pala itong gawin nang makita niya ang skill tree ni Sora at ang sarili nitong skill tree. Napag-isip-isip ni Toro na kung nakikita niya ang nakaraan ng isang target kapag gumagamit siya ng restoration skill para maibalik sa dati ang estado ng isang target ay nalaman nito na pwede rin gamitin sa skill tree ang kakayahan niya.
Kaya sa sariling skill tree ay sinubukan ni Toro na paiksiin ang sanga ng kanyang skill tree at habang pinaiiksi niya ang sanga ay bumabalik naman sa point jug ang puntos na nagmumula sa sanga. Nagtanong naman si Sora kay Toro kung kaya niya na paiksiin ang sanga ng kanyang skill tree ay kaya rin niya pahabain ito ayon sa gusto niyang haba. Sumagot naman si Toro na yun ay dahil sa kakayahan niya ngunit sa normal na pagkakataon ay hindi kayang gawin yun ng kahit sino ngunit may isa silang problema at ito ay isang napakalaking problema. Dahil ang skill tree na mayroon sila ngayon ay may iisang sanga lang kaya nang malaman ito ni Sora ay nalungkot ito habang si Toro naman ay parang hindi nangangamba sa kanilang sitwasyon. Sinabi pa ni Toro na hindi niya mauulit ang ginawa niya kanina kay Russell kung malalaman ng kalaban ang kanyang ginagawa kaya noong una ay sinadya ni Toro na galitin si Russell para hindi nito mahalata ang kanyang gagawin. Dagdag pa ni Toro na naging epektibo ang kanyang ginawa dahil naglaban sila gamit ang espada ngunit kung ibang pamamaraan ay maaaring hindi umepekto ang kanyang taktika. Sinabi pa ni Toro na mula nang iabot nito ang espada kay Russell ay doon na niya ginamit ang restoration skill niya para ibalik ang sanga ng skill tree ni Russell para hindi nito magamit ang kanyang skill. Kaya sa huli ay ipinatong niya ang espada sa balikat ni Russell para maibalik ang sanga ng skill tree nito at makagamit muli si Russell ng skill. Matapos kumain ay nagpatuloy na sila na umuwi at habang naglalakad ay nagtanong si Sora kay Toro kung ano ang gagawin nito kung sakaling bumalik ang mga sundalo at abalahin ulit sila. Alam naman ni Toro kung ano talaga ang dahilan kung bakit sila pinuntahan ng mga sundalo kaya sagot ni Toro kay Sora ay isang pagsubok lang ang mga yon dahil mula nang sila ay maghanteng ng magkasama ay nagpatuloy ang pagdami ng kanilang nakukuha at dahil doon napansin sila ng nasa itaas kaya ang gagawin nila ay magdadahan-dahan muna sila at babalik din sa dati ang kanilang paghahunting. Kaya nagbigay ng payo si Toro kay Sora na ang mundo ng isang adventurer ay nakadepende lang sa lakas na taglay ng isang tao. Kung ang adventurer ay nagtataglay ng isang matatag na reputasyon ay maaari siyang iwasan ng mga ito at hindi magtatangkang manggulo sa kanya. Sagot naman ni Sora kay Toro ay kung malaman ng iba na malakas si Toro ay pwede siyang lapitan ng mga babae kaya pinatigil naman ni Toro si Sora sa sinasabi nito. Sinabi ni Toro kay Sora na may ideya siya kung sino ang maaaring nagpadala ng B-rank na si Russell para subukin si Toro. Kaya napagpasyahan ni Toro na kausapin ang taong yun ngunit alam niya na hindi madali ang gagawin ni Toro. Tanong naman ni Sora sa kanya kung ang kakausapin ni Toro ay isang babae habang sumagot naman si Toro na nagkakamali si Sora dahil malakas na lalaki ang kakausapin niya.